So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami yung katanungan sa araw-araw. So, nung binisita ko yung ating channel kagabi, nakita ko sobrang dami ng mga katanungan. Alright? So nakakatuwa kasi marami po ang nagtitiwala. Okay? At umaasa sa ating mga recommendations pagdating sa kanilang mga katanungan. Okay? So mga kamanok, huwag na po natin ito masyadong patagalin. Alright? So simulan na po kaagad natin ang sagutan sa inyong mga katanungan tungkol sa mundo ng pagmamanok. Okay? So ang unang katanungan po ay galing kay Dante Gadok. Ayan, so Sir Dante, mega shoutout sa iyo at magandang umaga. At ito po yung katanungan mo. Idol, hingi sana po ako ng advice. Kasi po, sa kalapit ng manukan ko, nagkakapeste na po. Sayang naman ang mga manok ko kung mahahawahan. Paano kaya makakaiwas para hindi mahawahan ang mga manok ko? Salamat po. Okay? So, sa mga backyard breeders po natin dito na hindi po nagba-vaccine, at kita mo yung mga katabi mong manukan, nagkakaroon na po ng sakit, nagkakapestihan na po. So kapag kaganyan, check mo kaagad yung mga manok mo. Huwag ka munang pumunta dun sa kabilang manukan kasi possible maging carrier ka ng virus. So i-check mo yung mga alaga mo kung meron na bang tama ng peste. Kung wala, disinfect ka agad ng lugar, linis ka agad ng lugar, at ang pinakamagandang gawin dyan, magbigay ka na ng bakuna. So kung iniisip mo na mahal ang bakuna, well, isipin mo ang mawawala sa'yo. Kung may manok ka na 30 pieces or 50 pieces kasama ang mga sisiw, isipin mo na lang, paano kung mawala lahat ng yan kaysa bumili ka ng bakuna na nasa halagang 500 pesos. May save mo yung mga manok mo kung makakapagbigay ka kaagad ng Lasota. NCD Lasota po ang kailangan. Kapag malalaki na po yung mga manok, NCD Lasota po ang inyong ibibigay. Patak po sa mata, sa ilong at saka sa bibig. So lagyan nyo na po lahat. Yun naman pong 500 pesos na yan, yun po ay makakapagbigay na ng bakuna sa 1,000 ulo ng manok. Okay? Sa 1,000 pieces ng mga manok, sisiw man yan or mga tandang. Pero ang bibigyan nyo po nito yung mga nasa edad na po ng 3 weeks old pataas. 3 weeks old pataas, pwede na po ang Lasota. So check mo na po, wag mo nang bigyan. Kung mayroon halimbawang sakit, wag mo nang bigyan. Yun na pong i-quarantine yung may mga sakit. Kung wala naman pong peste pa, lagyan mo na kaagad yung mga healthy na manok, yung mga healthy na alaga mo dyan ng NCD Lasota. Makakatulong po yan. Alright? So next question po tayo. Ito po mga kamanok galing kay Rachel Cablao. Ayan, so tanong ko lang po idol, meron po akong pasyal na pupuntahan sa araw ng linggo. Kaso hindi po ako nakapagbigay ng Vitamax. Ano po ang dapat kong gawin? So mga kamanok, kung kayo po ay may pupuntahang pasyalan sa araw ng linggo at hindi po kayo nakapagbigay ng Vitamax, okay lang po yan. Ang hindi po okay mga kamanok, yung tipong hindi ka nakapagbigay nung first, second week, tapos nung third week saka ka nagbigay. So yun po ang hindi ko i-recommend na dapat hindi nyo po ginawa. Kamanok, ano namang dahilan bakit hindi magandang ibigay ang isang injectable supplements kung halimbawang hindi ako nakapagbigay ng first week, second week, tapos sa last week pa ako nagbigay. Kung sa kawan ay sinubukan ko lang nung last week, ano ang problema kapag kaganon? Mga kamanok, pag po kayo ay nagbigay ng injectable supplements at hindi nyo po i-familiarize, okay? Hindi nyo po muna itinry sa inyong mga alaga at tinignan kung ano po yung magiging feedback sa katawan, doon po tayo magkakaproblema. Ibig sabihin, yung manok mo po pwedeng ma-stress. Kung halimbawang sa last week na lang, mamamasyal na kayo, doon pa kayo nagbigay ng kung anumang injectable supplements, doon manibago ang manok. Compared doon sa nakapagbigay ka na ng first week, second week, kung sa katawan ng manok, sanay na siya doon sa ibinibigay yung vitamina na yon. Pagdating sa last week na nagbigay ulit kayo, hindi na po niya masyadong mafe-feel kung ano man ang feedback nito sa kanyang katawan. Sanay na kasi siya eh. Pero kung hindi ka nga nakapagbigay ng first week, second week, tapos last week ka pa nagbigay, possible manibago, possible mas ma-stress.
Kung iniisip mo na hindi ka nakapagbigay nung, okay, last week ng Vitamax, okay lang po yun. As long as yung manok mo, mataas ang appetite, healthy at walang problema, okay lang po iyon. Alright? So mga kamanok, bago tayo mag-proceed sa sunod nating katanungan, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga ganitong klase ng content natin, pagsagot ko sa inyong mga katanungan, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Alright? So next question po tayo. Ito po galing kay Rex Fernandez. Idol, mega shoutout sa iyo. Kamamay, pag po ba naputol po ang tuka sa itaas na bahagi ng tuka ng manok, yung itaas, yung sa taas. To. Babalik pa po ba ito sa dati? Naputol po kasi ang tuka ng alaga ko, yung bandang itaas. Ano po ang gagawin ko? Pasalamat po, pasagot naman po at salamat, ingat po kayo palagi. Okay? So kung naputol yung tuka niya sa bandang itaas, yan po naman ay tutubo pa ulit. Okay? Depende po, possible yung, meron kasing tuka na medyo kawit na ganyan eh. Medyo naka-curve talaga. Pag yung pinakadulo lang po ang naputol, visible pa po yan. Okay, wala po kayong dapat isipin, wala po kayong dapat ikabahala, tutubo at tutubo pa po yan. So paglipas ng panahon, tutubo. Para po yung kuko. Okay? Tutubo pa po yan at tutubo. Wag lang talagang dito sa pool talaga dito. Okay? Hindi na tutubo yun. Pero kung yung sa mismong dulo lang, halimbawa ito lang, wala kang dapat ipag-alala, babalik po yan. Pero kung halimbawa may nagtanong naman na, paano po kung yung tahid po ang naputol? Pag yung tahid naman po, basta hindi po sa puno mismo, yung sa mismong sagad dito sa tabi, halos pumantay na doon sa kanyang balat, sa kanyang paa, yun po ang hindi tutubo. Pero kung halimbawa nabingaw lang o ano, tutubo pa rin. Basta wag lang talagang sa pool dito ang pagkaputol, yung tipong wala ka ng masalat na tahid dito, hindi na po yung tutubo. Alright? So maliwanag po tayo, ano? So next question po tayo. So ito galing kay Anton Martinez. Ayan, so 11 hours ago. Magandang gabi po. Naghahalo ka pa rin po ba ng Jackie Oats sa pagkain ng isang manok na may sakit? Kung ito ay binibigyan ng antibiotics? At pwede na rin po ba ang Super Aminoplex sa 3 months old? Okay? Sa 3 months old po pwede na po yan. Pero ako hindi muna ako nagbibigay ng Super Aminoplex kasi alam ko kaya pang kuhanin sa pagkain, okay, sa mga water-soluble na vitamins, ang pagganda ng katawan ng isang 3 months old. So, dapat regular ka lang na nagpupurga, okay? At regular lang na maayos ang pagkain mo, balansyado ang pagkain mo. Kasi ako dito, yung 3 months old ko, naka-fermented Jackie Oats na po yan. Okay? Tingnan nyo po, may vlog po ako dyan. 3 months old ko, ang takaw na kumain ng fermented Jackie Oats at naka-Enerton na rin po sila. Okay, so kung hindi naman kinakailangan magbigay ng mga vitamina, hindi ko na po binibigyan. As long as yung appetite, yung gana sa pagkain nandun, wala na akong ibinibigay na vitamina. Yung si Super Aminoplex lang naman, kailangan yan kung halimbawa dumating na sa age ng 7 months pero payat pa rin, okay, hindi nag-feedback yung kanyang katawan dun sa fermented Jackie Oats, saka ako nagbibigay ng Super Aminoplex. Okay? So about naman dun sa isa mo pang kakatanungan, nagbibigay ba ako ng fermented Jackie Oats sa pagkain ng isang manok na may sakit? Nagbibigay tayo ng antibiotic. Okay? So, nagbibigay po ako. Wala pong pagbabago. Ang pagbabago lang dyan is antibiotic po ang aking ibinibigay nga. So, pagdating sa pagkain, wala po akong binabago. Binabawasan ko lang po ng dami. Alright? So, maliwanag po tayo dito. Ano po? So, next question po tayo. Ito po galing kay Jarem Backyard Breeder. Ayan, mega shoutout. Last question muna po natin ito. Idol, ano po ba ang ibang gamot para sa Coryza sa 3 months old and 2 weeks na sa 3 months old and 2 weeks na? Kasi di pa gumagaling Sulfar QR, tablet at Premoxil powder ang hinahalo ko sa patukan nila, wala pa din po. Okay? So, kapag ganyan po na Coryza, medyo stress nga po ito sa ating mga alaga. Ano? So, ang gagawin po natin dito, ito yung sistema ko. Ano? Kung ang ibinibigay niyo po dyan is powder antibiotic, okay? So, subok po muna kayo ng isang brand. Wala na akong babanggitin kung anong brand. Kasi alam niyo na kung ano man yung iba't ibang brand ng antibiotic, powder man yan or tablet, pero I advise powder antibiotic mo nang inyong ibigay. Kayo nang bahala na. Ano? So, halo nyo po sa pagkain. Okay?
para intake na intake sa pakain po. So, ang gagawin nyo dyan is 7 days po ang ibibigay ko sa inyong allowance sa pagbibigay ng antibiotic. Halimbawa, ngayon ay Premoxil muna. 1 week po yan. Tingnan nyo po ang status ng kuraysa ng inyong mga alaga. Kung sa loob ng 5 days, hindi nagbabago at sa palala. Sa palala. Okay? So, magbabago po kayo ng antibiotic. Pero, bago kayo mag-shift ng ibang antibiotic, papunta, what I mean is, bago kayo mag-shift dito sa antibiotic na to, papunta sa bagong antibiotic, magbigay kayo ng 3 days na probiotics sa inyong mga alaga. Okay? Kamanok, bakit kailangan pang magbigay ng probiotics? Kailangan po yun mga kamanok para hindi po sila ma-immune sa antibiotic na inyong ibinibigay. Okay? Kasi nakita ko po mga kamanok, pagdating sa kuraysa ng ating mga alaga, nagbigay ako ng 1 linggo. Okay? Tinamaan din ng kuraysa yung aking mga alaga kasi syempre, backyard breeders tayo dito. Ang gusto ko, sumabay sa inyo kung ano man yung kakaharapin ninyong problema para makita ko ang sagot. Kung halimbawa may magtatanong na ganito, alam kong isasagot. Hindi yung nagbabaksin ako dito ng kuraysa, nagbibigay ako ng bakuna, tapos pag nagtanong kayo ng problema ninyo, hindi ko masasagot. Kasi hindi ko naranasan. Gusto ko, kung ano man yung itatanong ninyo sa akin, is kaya kong sagutin kasi na-overcome ko yon. Okay? So, ganito ang ginawa ko sa kuraysa virus na tumama sa akin. Nagbigay ako ng 7 days na antibiotic. Kung hindi ko nakita ng improvement, nagpapalit ako ng antibiotic. Pero doon sa pagitan, sa shiftment, sa transition ng bagong antibiotic, nagbibigay ako ng probiotics. Anong probiotics ang ibinibigay ko? Fermented plant juice. Okay? Paano ba ito ginagawa? Ang fermented plant juice, mga kamanok, yan po ay, kukuha po kayo ng mga talbos-talbos dyan na kung ano-ano mang halaman. Okay? Kahit anong halaman. Makita nyo, maganda kung umaga. Para sa ganon, yung hamog nandun pa, yung sustansya nasa mga talbos-talbos pa. Okay? So ngayon, kukunin nyo po yung kumuha lang kayo ng isang dangkal na ganyan. It's either talbos ng kangkong, talbos ng madre cacao, talbos ng malunggay, talbos ng paragis na damo, o kung ano pa man, basta malambot. So, kumuha kayo ng isang kimis na ganyan, okay, isang bouquet na ganyan, ilagay nyo po sa taro. Tapos, kumuha po kayo ng molasses. Molasses o probiotics, yun po ang inyong ihalo. Yun po ang gawin po ninyong sabaw. Okay? Then, mag-add, kung may molasses, huwag na kayo mag-add ng asukal. Pero kung probiotics lang, mag-add kayo ng asukal na pula, then takloban po ninyo. Mas maganda kung advance na po ninyo ito nagawa. Para kung halimbawa may kuraysa na nga po yung inyong mga alaga, magamit nyo na po itong probiotics na ito. Sandok lang kayo ng 1 kutsara at ihalo sa painom. Okay? So, ganito po ang aking ginagawa. Ngayon, kung ayaw pong uminom, sandok po kayo, ihalo nyo po sa patuka. Okay? So, sa 3 days na yon, bigyan nyo po sila ng ganyang halo. Walang antibiotic, probiotics lang. Makikita nyo po. Okay? Kasi sa akin nangyari, nakita ko, gumagaling yung manok. Naghihilom yung mata. Yung dating nagluluha, o-overcome nila. Hanggang sa hindi na ako nag-switch sa ibang antibiotic. Nung nakita ko na nagkaroon ng result doon sa probiotics, yung mata nung aking may kuraysa, dinire-diretso ko na yung probiotics hanggang sa gumaling na siya. Okay? So magtataka ka, paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Pero yun ang aking experience eh. Mas maganda kasing basihan yung experience. Maganda kasing teacher yung experience. Ganun yung ginawa ko. Nagbigay ako ng 1 linggong antibiotic. Then, nung nagbigay ako ng probiotics, nakita ko mas gumanda yung development ng manok. Mas gumanda yung healing process ng sisiw. Okay? So, siguro bukas, ipapakita ko yung aking isang sisiw, okay, na nagkaroon ng kuraysa. Tapos gumaling. Alright? So, ganun lang po yung ginawa ko. So mga kamanok, sana kahit paano makatulong yung simpleng advice, kahit may konting kwento na ganito sa inyong pag-aalaga. So sa mga gusto pa rin magtanong dyan, kung meron kayong na-experience dyan at gusto nyong hanapan ng sagot, well, nandito po ako at willing po akong makinig. Okay, sa haba na po ng ating pinagsamahan, almost 6 years na po tayo dito sa mundo ng pagbablog at nakikinig sa inyo. Ngayon pa ba ako titigil? Magsama-sama tayo kung hanggang saan man makarating. Malay nyo, isang araw. Ako pala ay 50 years old na. Kaharap nyo pa. Nagkukwentuhan pa tayo, di ba? Ganun yung masaya sa pagmamanok. Walang ubos, walang tapos. Lahat, kahit sino, matanda, bata, nagiging katropa natin dito. Yun ang mahalaga. Yun ang masaya sa pagmamanok.
Right? So yun lang muna sa ngayon ng ating usapan. Huwag nyo lang sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. Good luck and happy farming!